Usaping pananampalataya. Ang pangangaral ng mga pastor sa Pilipinas. Ang tanong, katotohanan ba? Ang mapapanood ninyo, ito ay mga pangangaral ni Brad Eli Soriano. Patutugtugin natin ng buo nang di mawala ang konteksto na kanyang ipinapangaral. Ginagawa natin ito sa pamamagitan ng fair use. Halina at atin ng panoorin. Unang-una, alamin natin yung tinatawag na kaligtasan. Bakit natin kailangan ng kaligtasan? Lahat ho kasi ng na iglesia, may kanya-kanyang pagtuturo tungkol sa kaligtasan. Kaya napaka matalinong step na alamin natin yung kaligtasan. Kumbaga yung kaligtasan, isang salita lang po yun. Pero it involves so many things, yung tinatawag na kaligtasan. Unang-una po, pagka sinasabi yung kaligtasan, pag sinasabi po yung kaligtasan, dapat unang-una maintindihan mo, pagka may kaligtasan, may tagapagligtas. Pangalawa, may pagliligtasan. Pangatlo, may ililigtas. And a minor subject is papaano. Papaano maliligtas o ililigtas, yung dapat iligtas ng tagapagligtas para mabuo yung tinatawag na kaligtasan. Diyan mo mayroong pinag-uusapang malalaking bagay. Ang karamihan, pag nagsasabi na ng kaligtasan, basta sumampalataya kay Kristo, ligtas ka. Tapos agad. No. Hindi nila alam, ang tinatawag na kaligtasan, kung Biblia ang ating pag-uusapan, naglalaman po ng 4 na malalaking bagay. Yung tagapagligtas, yung pagliligtasan, saan ililigtas, at saka yung ililigtas at saka yung paraan, paano ang pagliligtas. Yan po ay malalaking bagay na kailangan maintindihan sa kaligtasan. Unang-una, mag-aral po tayo dun sa tinatawag na tagapagligtas. Kung Biblia po ang pag-uusapan, dito pa lang malaki ng usapan ito eh. At saka, yung papaano, kasama na po rito yung alin ba ililigtas, katawan, kaluluwa, espiritu, etc. No? Masasagot na po yung tanong ng ating isang kapatid na bisita. Una, gusto ko pong maintindihan ninyo, sa Biblia, yung tagapagligtas, malawak pong salita yun eh. Alam po ba ninyong maraming tagapagligtas sa Biblia? Siguro, mga born again, di papayag sa akin na maraming tagapagligtas sa Biblia. Sabi nila, iisa lang daw ang tagapagligtas. At yun ay si Kristo Jesus. Hindi po ako naniniwala na si Kristo lang ang tagapagligtas. Napakamaling paniniwala yon ng mga born again. Umpisahan po natin yung salitang kaligtasan. Unang-una sabi ko, naniniwala ba kayo maraming tagapagligtas sa Biblia? Babasa po ako ng isa. Pakinggan nyo, ang pangunahing tagapagligtas ay ito. Sa unang Timoteo 4:G, ganito nakasulat. Sapagkat dahil dito ay nagsisipagtagal kami at nagsisipagsikap, sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay, na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga nagsisampalataya. Sabi po ni San Pablo, dahil dito nagpapagal kami, nagtitiis kami, sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay. Sa Diyos na buhay. Na
tagapagligtas ng lahat ng mga tao, lalo na ng sumasampalataya. Dito lang makakakuha na kayo ng karunungan, ano? Ito bilang tagapagligtas, itong Diyos na buhay, inililigtas niya lahat ng mga tao, kahit anong klase, kahit anong panahon, kahit anong dispensasyon. Sino pa ang inililigtas niya? Lalo na ang sumasampalataya. Ano ho ang palagay nyo pag ginagamit yung lalo na ang sumasampalataya? Pwede niya bang iligtas ang hindi sumasampalataya? Impliedly, pwede. 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 Kasi yung salitang lalo na ang sumasampalataya, it should not have been given emphasis kung yung isa ay hindi niya pwedeng iligtas. Pwede niyang iligtas yung sumasampalataya, pwede rin niyang iligtas yung hindi sumasampalataya. Kaya lang, lalo na pag sumasampalataya ka, the more chances you have for salvation. Yun ang unang tagapagligtas, yung Diyos na buhay. Sino po yung Diyos na buhay? Na siyang tagapagligtas ng lahat ng mga tao. Sino yung Diyos na buhay na yun? Pakinggan nyo, sa Mateo 16, ganito po ating mababasa. At sumagot si Simon Pedro at sinabi, Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ikaw ang wika ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ayaw humatol. Si Kristo ba ang Diyos na buhay? Explicit naman ang Biblia. May si Kristo raw yung Diyos na buhay. At sinabi na nga ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Pag anak, may tatay. Tama po ba o hindi? O, pakinggan nyo. Sumaati nawa ang biyaya, awa at kapayapaang mula Sumati nawa ang awa, biyaya at kapayapaang mula sa Diyos Ama at kay Jesucristo, anak ng Ama. Okay, tanong. Magkaiba o hindi? Kaliwa-liwanag eh. Sumati nawa ang biyaya mula sa Diyos Ama at kay Jesucristo, anak ng Diyos Ama. Eh kung di pa naman itong mga oneness na ito, huwag kayong magagalit ho. Si Kristo raw yung Diyos na buhay. Kaya liwanag naman sa Biblia eh. Si Kristo, anak ng Diyos na buhay. May ama siya. Oh. Tama po. Maliwanag po ba yun, mga kapatid? Wala namang contradiction eh. Ang ama, Diyos na buhay. Si Kristo, anak ng Diyos na buhay. Sumaati nawa ang biyaya mula sa Ama, sa Diyos Ama, at kay Kristo, anak ng Ama. Okay, liwanag. Ano pang paliwanag ang gusto mo? Iba yung Ama, iba yung anak. Yung Ama, Diyos na buhay, tinatawag po yan na tagapagligtas ng lahat ng tao. Bakit lahat ng tao? Ever since the foundation of the human race, ang nagliligtas ang Ama na. Eh si Kristo, kailan inihalal na tagapagligtas? Kailan? Nung nagkatawang tao. Tanggap niyo po ba yun? May ito mga matik-matik kung magsalita, si Kristo lang daw ang tagapagligtas. Eh paano yung tao nung wala pa siya? Hindi na maliligtas. Oh. Wala pa siya nun eh. Thousands of years after the creation of Adam, bago lumitaw si Kristo sa pagkakatawang tao, kailan siya ginawang tagapagligtas? Pakinggan nyo, sa 2:36 ng gawa ng mga apostol. Makatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong Jesus na inyong ipinako sa krus. Kailan siya ginawang Panginoon at Kristo? Nung nandito na siya sa lupa. Hindi ba? Tama o hindi?
Noon ba, may katunayan ba tayo nung nandito na siya sa lupa, ginawa siyang Panginoon at Kristo, nung din siya ginawang tagapagligtas? Doon pa rin. 5:30. Ibinangon ng Diyos ng ating mga magulang si Jesus. Teka mo na. Napapansin niyo yung salita? Ibinangon ng Diyos ng ating mga magulang si Jesus na Siya ninyong pinatay at na ibinitin sa isang punong kahoy. Siya'y pinadakila ng Diyos ng kanyang kanang kamay upang maging prinsipe at tagapagligtas upang magbigay ng pagsisisi sa Israel at kapatawaran ng mga kasalanan. Tama ho ba yun o hindi? Ibinangon ng Diyos ng ating mga magulang itong si Jesus. Na inyong ipinako sa krus. Siya'y ginawa na prinsipe at tagapagligtas. Kailan tagapagligtas si Kristo? Nung gawin siyang tagapagligtas. Nung hindi pa siya ginagawang tagapagligtas na pa siya. Siyempre, ang tagapagligtas, yung Diyos na Ama na nagliligtas ng lahat ng tao, lalo na ng sumasampalataya. Maaari sabihin, diba, bakit Mr. Soriano pwede bang mailigtas ng Ama yung hindi sumasampalataya? Pwede. Bakit hindi? Yung mga bata ba may pananampalataya? Mga bata. Meron? Ang pananampalataya nanggagaling sa pakikinig. Kung 3 taong bata, may pananampalataya na yan? 4, 5, 6, 7. 7, makinig mo, hindi maintindihan yung pakikinggan eh. Yun ba ililigtas ng Diyos o hindi? Sumasampalataya mo yun o hindi? O, kita mo, di lahat ng tao sa kupiligtas ng Ama, wala pa si Jesus sa lupa, nagliligtas na Ama. O, ewan ko ba ito sa mga born again? Kaya kung ako kayo, alis na ako dyan eh. Niluloko lang tayo dyan. Wala, Jesus ng Jesus. Dapat i-differentiate mo ang pagliligtas. The first. And the credit of all salvation goes to the first Savior. And that is the God the Father. Tinatawag sa Bibliang the living God. Diyos vivo. Ang tawag dyan Diyos na buhay. Yun ang Ama. Si Kristo, tinatawag namang ang anak ng Diyos na buhay. Remember, ginagamitan po ito ng definite article. Ang anak ng Diyos na buhay. Tagapagligtas din siya. Ginawa siyang tagapagligtasan. Ginawang prinsipe at tagapagligtas. Kaya, ilan ang tagapagligtas nakikita natin? Para hindi tayo bobo. Di ba? Kasi bobo lumalabas sa iba iglesia, Biblia, ayon ay ka sa Biblia, isa lang ang mali. Nakakadalawa na tayo, tatatluhin natin. Pakinggan niyo. Sa isang talata, ang Moses na ito na kanilang itinakwil na sinasabi, sino ang sa iyo naglagay na puno at uko ay siyang sinubo ng Diyos na maging puno at tagapagligtas sa pamamagitan ng kamay ng anghel. Ano ang pagkakasugo? Pakiulit mo nga. Ang Moses na ito na kanilang itinakwil na sinasabi, sino ang sa iyo'y naglagay na puno at uko ay siyang sinubo ng Diyos na maging puno at tagapagligtas. Tagapagligtas ba si Moses? Wala pa si Kristo noon kaya ang nagliligtas noon yung tagapagligtas na inihalal ng Diyos, si Moses. Pag nadikit ka kay Moses, ligtas ka. Yung nakita sa ilang, lahat ng gustong sumama sa akin, hali kayo. Yung ayaw, nilamon ng apoy. Naligtas ba yung mga... Tagapagligtas ba si Moses? Sa panahon natin, meron pa ba? Pakinggan niyo. Mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito, sapagkat sa paggawa nito ay ang iyong sarili ang ililigtas mo, pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. Sino naman yon? Si Timoteo yun. Mag-ingat ka sa iyong sarili. Mag-ingat ka sa iyong turo. Sa paggawa mo nito, sarili mo ang ililigtas mo.
pati ng nakikinig sa'yo. Ang mangangaral ba pwedeng tagapagligtas? Uy, sabi, pati nakikinig sa'yo, maililigtas mo. O, di ba nakasulat? Ministro. O. Inatangan ng pagliligtas. Kaya tagapagligtas pinag-uusapan. O ngayon, bukod dyan, meron pa ba? Pakinggan niyo hula. At ayon sa iyong saganang mga kaawaan, ay iyong binigyan sila ng mga tagapagligtas. Ayon sa iyong saganang kaawaan, binigyan mo sila ng mga. Kaya 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc., etc., mga tagapagligtas. O, ngayon ho ba, yung bang awa ng Diyos nagpapatuloy ngayon? Pakinggan nyo sa 103, versikulo 5 ng awit. Sapagkat ang Panginoon ay mabuti at ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman at ang kanyang pagtatapat ay sa lahat ng salit-saling lahi. Ayun. Kaya yung lahat ng salin lahi, sakop yun ng awa ng Diyos. Dahil sa awa niya, naglalagay siya ng mga tagapagligtas. Malay nyo, isa tayo ron, ano? Di ba? May awa ng Diyos naglalagay ng mga tagapagligtas Kaya kung pag-uusap, tagapagligtas, ako kumukulo po sa Biblia, tagapagligtas. Katakot-takot ng dami, walang bilang ang mga tagapagligtas. Si Pablo, tagapagligtas. Ano? Si Pedro, tagapagligtas. Lahat po ng mga ngaral ni Kristo, tagapagligtas ang tawag dyan Ngayon, yung miyembro. Kayo, pwede ba kayong tagapagligtas? Payag kayo? Payag kayo na ayaw kayo? Wala kayong pag-ibig sa kapwa pag ayaw niyong magligtas. Pakinggan niyo sa Santiago 5:19. Mga kapatid ko, kung ang sino man sa inyo ay naliliwis sa katotohanan at siya'y papagbaliking loob ng sino man. May pinipili ba rin sa salita na yon? Kung sino man ay nalilihi sa katotohanan at siya'y papagbaliking loob ng sino man, pinipili ba yon? Sino man kahit sino pwede. Pag nagpabalik loob ka, ay alamin ito na ang nagparabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan. Magliligtas o hindi? Pag magliligtas, tagapagligtas o hindi? Tagapagligtas yun. Sino man, nagpabalik loob ka na, bawa isang lasenggo, nahikayat mo kumilala sa Diyos, tumigil ang pagkalasenggo. Magliligtas ka ng isang kaluluwa sa kamatayan. O di tagapagligtas ka rin. O, payag po kayo? Baka may tutol kayo. Di, itutol nyo. Maganda kung medyo sariwa-sariwa pa sa pinag-uusapan, tututol na kayo. I will open the forum. Magkakaroon ho tayo ng open forum sa kalagitnaan. Baka tutol ho kayo sa sinasabi ko. At baka yan hindi nyo matanggap at meron kayong pang-kontra dyan, kontrahin po ninyo. You are welcome. Hindi po tayo nagtatangi ng tao. Basta nakikipag-aral, mahal natin lahat ng kapwa sapagkat yun ay paraan ng Diyos para tayo ay makapaghasik ng katwiran. O, di ba? Pwedeng tagapagligtas ang sino mang kinakasangkapan ng Diyos para magligtas. Kasi yung tagapagligtas, magliligtas yun O, kaya maraming tagapagligtas sa Biblia. Dami. Ngayon, eto ngayon. Ang daig tagapagligtas. Ano ang pagliligtasan? Ano? Halimbawa, ako, tagapagligtas ako. Halimbawa lang, wag naman yung sabihin ako'y nagyayabang. Halimbawa, tagapagligtas ako, mangangaral ako. Saan ko kayo ililigtas? Ano ang pagliligtasan ko sa inyo? Kasi iba-iba yan Pag sinabing tagapagligtas, may pagliligtasan sa'yo, saan? O, di, umpisahan natin. Halimbawa, si Timoteo, si Pablo, mga unang ministro ni Kristo. Sila tinatawag sa Bibliang mga tagapagligtas. Tanong, saan nila inililigtas ang tao? Pakinggan nyo, sa 26, 17, 18 ng Gawa. Na ililigtas kita sa bayan
at sa mga hentil na sa kanila'y sinusugo kita. Oh, sinusugo kita sa mga intil. Sabi ng Diyos kay Pablo, I'm sending you unto the Gentiles. Ano ang gagawin ni Pablo sa mga intil? Upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y magbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos. Saan ka ililigtas ng mangangaral? Ililigtas ka sa kadiliman. Aalisin ka sa kapangyarihan ni Satanas, malilipat ka sa kapangyarihan ng Diyos. Tama ho ba o hindi? Ulitin natin ang basa. Pakinggan nyo. Upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y magbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos. Kita nyo? Ang mangangaral nagliligtas. Saan ka ililigtas ng mangangaral? Aalisin ka sa kapangyarihan ng kadiliman. Kaya pagka ikaw nakapakinig sa isang mangangaral na nagtuturo ng aral ng Diyos, ano magiging kondisyon ng buhay mo? Kolosas 1:13, pakinggan nyo nakasulat. Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman. O kita nyo, dahil palang kaligtasan sa Biblia. Siya ang wikang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman. Yung palang maalis ka sa kadiliman, isang kaligtasan na yun. May maalis ka sa kapangyarihan ng kasalanan, ng kadiliman, ng demonyo. Maalis ka sa kapangyarihan ni Satanas, naligtas ka na kay Satanas. Naligtas ka na sa kasalanan. Pero hindi ibig sabihin, tapos na. Hindi pa tapos. Iniligtas ka sa kapangyarihan ng kadiliman. Inilipat ka sa kaharian ng Diyos. Nailigtas ka na. Ang kinasangkapan sa'yo, mangangaral. Dinilat yung mata mo para bumalik ka sa ilaw mula sa kadiliman. Ligtas ka na. Saan? Sa kapangyarihan ng kadiliman. Tanong, tapos na ba? Tapos na ba yun? Sabi ng mga Baptist, huwag naman magagalit, may visit tayong Baptist. Once saved, always saved. Yan ang tawag nila ron, OSAS. Sabi ng mga OSAS, once saved, always saved. Yan. Save once, save forever. Maliho yun. Hindi nag-aaral ng Biblia ang may sabi nun, mga pastor ng Baptist galing sa Amerika. Bakit? Di naligtas ka na sa kapangyarihan ng kadiliman, ano? Inagaw ka na sa kasalanan. Di ikaw ay Kristiyano na. Ligtas ka na ba habang buhay? Ligtas ka na habang buhay? Pakinggan nyo. Sa Hebreo 6:4-6. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating. Saka nahiwalay sa Diyos ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Hindi pala naman once saved, always saved eh. Ulitin mo natin talata, pakaganda. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan. Naliwanagan na, hindi pa. Nakaalis na sa dilim, naligtas na sa dilim, hindi pa. Naliwanagan na nga eh. At nakalasap ng kaloob ng kalangitan. Nakatanggap na ng kaloob mula sa langit. At mga nakabahagi ng Espiritu Santo. May Espiritu Santo na. At nakalasap ng mabuting salita ng Diyos. Nalasap niya na yung mabuting salita ng Diyos. At ng mga kapangyarihan ng panahong darating. Saka nahiwalay sa Diyos ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Pwede ho ba yung naugnay na sa Diyos ay mahiwalay pa uli? Pwede. Tinanggap mo na kamo si Kristo. Once saved, always saved. No! Bakit? Nakalasap ka na ng kaloob ng kalangitan. Nakabahagi ka ng Espiritu Santo. Nakalasap ka na mabuting salita ng Diyos. Naalasap mo na yung kapangyarihan ng panahon darating. Saka ka nahiwalay sa Diyos. Masama pala yung mahiwalay. Kaya kailangan manatili ka, di ba?
Pwede palang mahiwala eh. Bakit? Pakinggan nyo sa 13:5 ng ikalawang Korinto. Babasa tayo. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Kahit pala nasa iyo na Kristo, pwede ka pang itakwil eh. Yun ba papaliwanag pa mga kapatid? Liwanag. Kaya lang malabo ang Biblia pag sila nagbabasa. Nagtataka naman ako, ba't pag ako nagbabasa, ang liwanag ng dating sa isip ko? Walang contradiction eh. Oh, pero pag sila nagbabasa, ang pangit ng dating, ano? Kaya liwanag eh. Oh, siya sa atin nyo inyong sarili. Ang sabi ni Jesus sa mga Kristiyano sa Korinto. Kristiyano na yan, ha? Oh, siya sa atin nyo inyong sarili. Subukin ninyo inyong sarili. Kung kayo'y nanga sa pananampalataya. Di ba ganyo nalalaman sa ganang inyong sarili? Si Jesucristo nasa inyo, maliban na kung kayo'y itinakwil na. Kahit pala ikaw ay na may Diyos na, pwede ka pa rin itakwil. Tama po o hindi? Bakit? Bakit na itatakwil? Basa sa 1 Kronika 28:9. At ikaw, Salomon, na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama, at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng pusang pag-iisip. Sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat na puso at naaalaman ng lahat na akala ng pag-iisip. Kung iyong hanapin siya, ay masusumpungan siya sa iyo. Ngunit kung pabayaan mo siya, kanyang itatakwil ka magpakailanman. Maliwanag mo ba? Wala naman paliwanag kailangan din eh. Na itatakwil ba yung may Diyos na? Na itatakwil. Sabi kay Solomon, kung hahanapin mo siya, masusumpungan mo siya sa'yo. Ngunit kung pababayaan mo siya, itatakwil ka niya magpakailanman. O ba itong sinasabi ng Baptist na ito? Biblically speaking, malaking kalokohan to. Patutunayan ko sa lahat ng pastor ng Baptist, hindi totoong once saved, always saved. Dahil kahit may Diyos ka na sa puso, pagka pinabayaan mo siya, iiwan ka niya, tatakwil ka niya, magpakailanman. O, nakita niyo si Judas? Nakita niyo si Ananias at si Sapphira? Nakita niyo si Himeneo at saka si Alejandro? Nakita niyo yung mga natiwalag na mga unang Kristiyano dahil sa gawang hindi maganda, may Diyos yun. Nakatanggap yun. Si Judas nga, nagmimilagro pa eh. Di ba? Bumubuhay ng patay si Judas. Binigyan siya ng karapatang magmilagro, pero naghumiwalay pa siya sa Diyos eh. Kaya, alam niyo, pag-uusap, pagliligtas mga kapatid, may pagliligtasan eh. Ang tao, kagaya ni Moises, kagaya ng mga ministro, ni Pablo, ni Timoteo, pwede silang magligtas. Saan nila pwede kang iligtas? Sa kapangyarihan ng kadiliman. Aalisin ka doon sa kasalanan. Sa pamamagitan ng aral na kanilang ituturo, unti-unti kang mahihikayat na umalis sa kasalanan. Kaya tinatawag sila ng Biblia mga tagapagligtas. Pero, tanong, sa araw ba ng pagpaparusa ng Diyos? Pag magpaparusa na, kaya ka bang iligtas ni Moises? Ako kaya kita iligtas. Basahin natin ang sagot. Bagaman si Noe. Sino po si Noe? Sino po si Noe? Kilala niyo po ba si Noe? Tignan natin kung sino muna si Noe. Sa Pedro. At ang dating sanglibutan ay hindi pinatawad. Tatapwat iningatan si Noe na tagapangaral ng katwiran at nakasama ng ibang pito pa. Iningatan si Noe na tagapangaral ng katwiran kasama ng ibang pito pa. Therefore, si Noe pala mangangaral, ano? Natatanggap nyo si Noe mangangaral? Sabi ng Biblia. Ngayon, pagdating ng paghuhukom, ano ang sabi tungkol kay Noe? Basa. Bagaman si Noe, si Daniel. Sino si Daniel? Di ba si Daniel ay propeta ng Diyos, ano? Si Noe, mangangaral. Si Daniel, propeta. Yung isa. At si Job, ayun, si Job. Ano mo si Job? Isang mabuting lalaki ng Diyos si Job.
Pa? Tatlo ito. Magagandang mga ginanap na kasaysayan nito. Si Noe, si Daniel, at si Job. Bagaman sila'y naroroon sa paghukom, ano? Ulitin mo. Bagaman si Noe, si Daniel at si Job ay nangad doon, buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos. Ano? Hindi sila magliligtas ng mga anak na lalaki o babae man. O kita nyo, pwede bang magligtas si Noe ng anak niyang babae o lalaki? Pagdating ng paghukom, maililigtas ka ba ng tatay mo? Kahit na ang tatay mo si Moises, di kanya kayang iligtas. Si Daniel, si Noe, si Job, nandun, buhay ako, sabi ng Panginoon. Hindi sila makapagliligtas ng kanilang anak na lalaki o babae man. Ang kanila lamang ililigtas ay ang kanilang sariling kaluluwa sa pamamagitan ng kanilang katwiran. Ayon. Maliligtas nila yung kanilang sariling kaluluwa sa pamamagitan ng kanilang pagiging matuwid because of their own righteousness. Kita nyo. Kaya pag ang pag-uusap na, pagliligtas na, pag ililigtas na sa parusa, hindi tayo uubrang magligtas. Kaya ito, pag magliligtas na sa parusa, hindi pwede ito. Ito. Alam nyo kung sino pwede dyan? Dalawa lang. Yung ama at saka yung... Pero wag mo ipapasolo kay Kristo. Antikristo ka niyan. Bakit? Pakinggan nyo. Unang Juan 2:22. Ito ang Antikristo. Sa makatwid ay ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. Sino ang Antikristo? Ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. Para wag kang Antikristo, tanggapin mo yung Ama, tanggapin mo yung Anak. Para wag kang maging Antikristo, tanggapin mo yung Anak, tanggapin mo yung Ama. Tama po o hindi? Pakinggan niyo ang sabi ni Kristo. 14:1 ng Juan. Huwag maguluhanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Ilan? Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya na kayo sa akin ba? yung oneness, isa lang. Delikado kaligtasan nyo. Kung ako magmamadali na akong umalis, maghahanap ako ng mas tama, biro mo, yung isa, Jesus lang. Dapat dalawahin mo. Hindi po pwede yung ama lang, hindi pwede yung anak lang. Pareho yun. O Antikristo ang tumatanggi sa ama at sa anak. Magsisampalataya kayo sa ama, magsisampalataya kayo sa akin. Ang wika ni Jesus. Kaya yan dalawang dalawang makapangyarihan pagka magliligtas na sa parusa. Ayan. Tanong natin ganito. Kung ang tao, mga ministro, mangaral ng Diyos, pati miyembro, pwedeng magligtas, Pwede siya magpabalik loob. Ililigtas natin sila sa kasalanan, sa bisyo, sa kapangyarihan ng kadiliman. Pwede nating mailigtas ang ating kapwa. Pwede nating mahila sila sa liwanag. Ang tanong ganito, kung si Kristo naman ang magligtas, saan naman siya nagliligtas? Saan? Ano ang pagliligtasan ni Kristo sa mga ililigtas niya? Unang-una, nang magkatawan tao siya sa Israel, ito ho ang tungkulin niya noon. Sa 15:24 ni Mateo. Datapwat siya'y sumagot at sinabi, Sumagot si Jesus at sinabi. Ano sabi? Hindi ako sinugo, kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Saan ho unang-unang sinugo si Kristo? I was not sent, but for the sheep that were lost in the house of Israel. Hindi ako sinugo, kundi sa mga tupang naligaw sa bahay ni Israel. Aanin niya yung mga tupa sa Israel. Aanin niya. Pakinggan niyo sa Mateo 1. At siya'y manganganak ng isang lalaki. At ang pangalang itatawag mo sa kanya'y Jesus. Bakit? Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ano ang unang tinungkol ni Jesus? Ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan.
Tanya, si Jesus, pagka nakilala mo, unang-una ililigtas ka niya sa kasalanan. Aalisin ka sa pambababae, pagsisinungaling, pagsusugal, bisyo, marami. Itong born, tinanggap ko po, Panginoon Jesus. Nung tanggapin ko po, hallelujah, praise the Lord. Ang laki na ito niya wala nangyari. Oh my God, thank you, dear Jesus. Wala naman tinitingnan ko, wala naman luha. Artista lang naman eh. Oh, bakit hindi? Nakatanggap ba ng Jesus? Hindi. Bakit? Ako ay tumatawid, pupunta ako sa pastoral house sa Novaliches. Nung ako ay tumatawid, may dumadating na jeep, 120 kurbada ang takbo. Binongga ho ako. Merong 50 meters, tumilapon ako ng ilang ulit na pabalik-balik na gano'n. Sabi niya gano'n. Nung makita ko yung jeep, wasak yung unahan, pati makina wasak. Ako ho, kahit ito isang gas-gas, wala ako sa katawan. Nawasak yung jeep. Nawasak. Siya hindi nagkaganos kahit isa. Tumilapang palang pagkalayo-layo. Ano yun? Kwentong barbero yun. Oh, natanggap mo ba yung Jesus na magliligtas sa kasalanan? Hindi. Himala, ka lang mga himala. Tinanong ko sa Diyos kung alin ba ang dapat kong samahan relihiyon. Sinabi sa akin ng Diyos, buksan mo sa channel 13. Binuksan ko ika. Nakita ko ika ang beloved evangelist nagsasalita. At ang himalaho ng mga himala, hindi para nakasaksak yung TV ko. Sino maniniwala siya? Biro mo, si Kristo nung pakuan, tumalab yung pako o hindi? Oh, tama o hindi? Si Juan Bautista nung tagayin sa leeg, naputol o hindi? Si San Esteban nung batuhin, napatay o hindi? Ito mga ito, incredible hook. Hindi tinatabla ng bala, patalim, jeep, nawawasak ang jeep, sila hindi. Natanggap mo na ba yung totoong Kristo? Si Kristo nang dumating sa Israel, ang pangunahin niyang tutungkulin, tatawagin mo ang wika ang kanyang pangalang Yahshua o Jesus. Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ang laki-laki ng kutob ko, hindi ka naligtas sa kasalanan. Kung gaano kalalim na kasinungalingan yung pinagsasabi mo. Pero hindi nakasaksak ng TV, gumana. Matindi. Alam niyo, kung di kayo magsusuray, mapagmumuko kayo eh. Si Kristo, pag tinanggap mo, ililigtas ka sa kasalanan. Aalisin ka sa pagsisinungaling. Ito mga ito, ang unang natutunan, magsinungaling eh. Hindi mo. Ade, ako po eh, hindi na humihinga. Pero nilay hands po ako ng mahal na pastor. Paano mo nalaman? Hindi ka na pala humihinga. Ang tindi mo. Ako nagiging palang alam nyo kasi, mahigit pa riyan ang darating sa bansang ito. Marami pang sinasabi sa Biblia hindi natutupad. Mas matinding pandaraya ang darating. May magpapababa pa nga ng apoy mula sa langit eh. Baka pag nakakita kayo yung propeta, mula ang propeta nagpapababa ng apoy, baka sumama na kayo. Hindi mo pabababain apoy sa langit. Isipin mo, pagka hindi ka na-converte talagang matatag ka na lang. Ako, kahit pababain mo ng apoy mula sa langit, kahit anghel papababain mo, hindi ako maniniwala. Bakit? 1:8. Pakinggan nyo. Tatapwat kahibat kami o isang anghel na mula sa langit ang nangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Ano sabi ni Pablo sa mga miyembro ng una? Kahit isang anghel mula sa langit, mangangaral sa inyo, anumang ebanghelyo iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Kaya kasumpa-sumpa yung mga papanggap na incredible. Daig pa si Jesus. Hindi madadaig si Jesus. Si Jesus tinabla ng pako. Pako lang yun ha. Siya, 48 na Armalite, walang tumalab kahit isa. Nagbalikan sa mga sundalo. Kaya,
Alam nyo, kung may talagang Jesus na natanggap ang tao, hindi ka magkakaganon eh. Ililigtas ka sa kasinungalingan nitong si Kristo na tagapagligtas. Unang-una, ililigtas ka sa kasinungalingan. Saan pa? Oh? Pagka yung Kristong tagapagligtas nakilala mo, higit sa lahat, saan ka ililigtas noon? Pakinggan nyo sa isang talata na 1:18 ng Sefanyas, ganito ating mababasa. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gituman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupot sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho sapagkat wawakasan niya o isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Pagdating ho ng pagwawakas, mga kapatid, kahit ang kanilang ginto, ang sabi ng Biblia, kahit ang kanilang pilak man, hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon. Sabi ng Biblia. Hindi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho sapagkat siya'y gagawa ng isang wakas. Oo, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nananahan sa lupain. Therefore, doon natin kailangan si Jesus. Wala nang pwedeng magligtas doon kahit sino eh. Kahit pera, kahit pila, kahit tatay, kahit nanay, kahit kapatid, kahit sino pa. Kahit mangaral, di kita pwede iligtas doon. Sino ang tagapagligtas doon? Si Jesus. At saka, ang Diyos na buhay na tagapagligtas ng lahat ng tao. Lahat ng tao in the sense na wala pa si Jesus, nagliligtas na ang Diyos. At yung lahat ng taong nabuhay bago dumating si Jesus, ililigtas yun ng Diyos na buhay na siyang Ama ng ating Panginoon sa Kristo. Saan ang pinal na pagliligtas? Doon sa puot at galit ng Diyos, doon sa araw ng paghukom. Doon tayo ililigtas. Hindi sinabi sa Biblia, ang sumasampalataya kay Jesus, kahit mabangga ng eroplano, mawawasak ang eroplano pero hindi ka magagasgasan. Meron bang ganon? Wala sa Biblia, no? Ang katunayan, yung mga unang Kristiyano, nagkakasakit din eh. Ha? Biro mo, dahil sa pagpapagal kay Jesus, nagkasakit si Epaprodito. Dahil sa pagod, kamimisyong, kalilibot, kapapangaral, nagkasakit si Epaprodito ng grabing sakit. Itong mga ito, pag sila pinaniwalaan mo, hindi na sila mamamatay. Bakit? Hindi tinatamaan ng bala, walang sakit. Hindi na mamamatay yan. Kaya siguro sa mga puntong ito, mga kapatid, dapat tayo mag-ingat. Pag-aralan natin ang Biblia at litisin natin ang sinasabi kung tumatama sa mga pinagsasasabi ng mga pastor ngayon. Unang-una, ilan ho ang tagapagligtas sa paghuhukom? Ilan? Ang Diyos na buhay at saka ang anak ng Diyos na buhay. Sila ang makapagliligtas sa tao sa araw ng kapuotan ng Panginoon. Ang tanong, sino ang ililigtas? Di ba magandang tanong yung sino? Saka natin aalamin kung paano. Ang pagliligtasan, alin? Yung kapuotan ng Diyos. Ang tagapagligtas, ang Ama at saka yung anak. Ang tanong, sino ililigtas? Sino yun? Ang Panginoon ikatanggapin mo bilang personal na tagapagligtas. Pansariling tagapagligtas. Personal, ha? Isa na naman termino ng Hindi ko kasi matawag ng magandang tawag eh. Masama kasi sa Diyos yun eh. Sasabihin ko pa ba mga reverendo yung mga yun? Masama sa Diyos yun eh. Sasabihin mo pa kagalang-galang, reverendo, manluloko na. Pakinggan nyo sa Biblia. Igalang ang pagkatao ng masama ay hindi mabuti. Mabuti ba? Igalang ang pagkatao ng masama ay hindi mabuti. Kaya hindi ako tatawag na reverendo doon sa mga yun eh. O ngayon, may magliligtas, may pagliligtasan. Sino ang ililigtas at paano maliligtas? Personal ba? Hindi pwede personal eh. Hindi ba yung personal, pagka tinawag personal property,
Iba sa real property. Ang real property, gaya ng real estates, pwedeng isalin at pwedeng gamitin ng iba. Somehow, in the other side of it, pag tinatawag na personal property, aba, pang sarili ko lang yun. Ako lang ang pwedeng gumamit nung, halimbawa, sipilyo. Oh, papahiram ko ba yun? Hindi, tawagin mo na ako maramot, ba't ko papahiram yung sipilyo ko? Mamaya, may hepatitis B ka, dinahawa pati ako. Kaya yung sipilyo ko, personal property ko yun. Di ba? Yung brief. O, ba't kung may gonorrhea ka, papahiram kita, di pati ko nahawa ng gonorrhea. Magkakatulo tayo dalawa. O, hindi ko papahiram yung personal property ko. Si Kristo, kung personal na tagapagligtas, pwede ko bang mahiram? Kung ikaw ang mayroong personal, paano pa magiging akin? Eh, personal mo na pala. Kaya termino lang, hindi marunong gumamit yung mga pastor na yan. Alam nyo, dapat itawag dyan pastro. Hindi pastor, pastro. Hindi man pwedeng tawagin pastor kahit ng kalabaw. Bakit? Pastor ng kalabaw, hindi pwede niya mga yan. Kahit pastor ng kambing, hindi pwede. Bakit? Yung tao, inililigaw niyan, kalabaw pa hindi. Mag-isip kayo. Kung yung tao na pinakamataas na nilikha ng Diyos, kaya nilang iligaw, pati asawa nila at anak, kalabaw pa hindi iligaw. Walang takot yung mga yun eh. Mga pastor na walang takot, 12 ni Judas. Pakinggan nyo. Mga pastor na walang takot, na nagpapasabsab sa kanilang sarili, Mga alapap na walang tubig, na tinatakay ng mga hangin, Mga punong kahoy sa taginaw na walang bunga, na makalawang namatay, na binunot pati ugat, mga rabangis na alon sa dagat, mababangis na alon sa dagat yung mga pastor na yan. na pinagbubula ang kanilang sarili kahihiyan. Ganyan yung alon sa dagat. Yung dumi niya, siya nagkokos na bumula ng bumula yung kanyang dumi. Ganun yung pastor na walang takot. Sila rin ang nagkokos nung kanilang kahihiyan. Baka takot-takot na kahihiyan yung pinaggagawaan nyo yan. Tapos, Mga bituing gala, bituing gala. Ano yung sabihin bituing gala? Bawat bituin, meron lalagyan. Meron definite place. Itong mga ito, bituing gala. Walang talagang paninindigan ang ibig sabihin. Kahit ano marinig, pulot sa Amerikano, pulot sa Alemanya, pulot sa Roma, pulot lang sila ng pulot. Kanya-kanya sila, kaya pare-pareho sila na napagpupulot eh. Kaya yan, madaling hatulan. Pag tanga yung pinulutan, tanga rin yung namulot. Tama, hindi. Siyempre, ang napulot mo, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, amen, praise the Lord. Glory to Christ, Jesus, glory to God. Di ba, pogi ako mga kapatid? Amen! Sabi naman, glory to Christ, Jesus. Purihin natin, palakpakan natin, Panginoon. Ha? Di ba pare-pareho sila? Manood ka. Pare-pareho may ganun. Pangalan ng Jesus! Pinalalayas yung demonyo, tigas ng ulo ng demonyo. Dinidikdik ka sa pangalan ng Jesus. Cast out! Ang dami na. Ay pa, gagano'n po yung demon possessed daw. Sabi ko nga, ang dali namang umupa ng demon possessed eh. Maghanap ka ng tao, tapos paartihin mo. Kaya ko rin yun, hoy. Kaya hindi ka panipaniwala yun eh. Kaya ako, ang problema ko sa puso, sapin-sapin eh. Ang iniisip ko, paano ko kaya maaagaw itong mga taong ito? Niluluko. Kung ako lang maraming pera, lahat ng istasyon sa radyo at lahat ng TV station may programa ako para mapakinggan ako ng buong Pilipinas. Wala lang kong pambayad na marami. Kung ako lang maraming pera, araw-araw lalagay ko mula umaga, tanghali, gabi may broadcast ako. Hindi pwedeng hindi mo ako mapanood. Channel 2, andun ako. Ayaw mo sa akin. Lilipat Channel 4, andun uli ako. Lilipat ka sa Channel 7, andun pa rin ako. 5, pumunta ka, andun pa rin. Pag makikinig ka na, pagdating sa 13, kasi mula pa kasi nung unang tinatawag ng Diyos mangaral, mahirap eh. Mahirap lang. Si Pedro, mangingisda. Si Andres na kanyang kapatid, mangingisda rin.
Mga ordinaryong mamamayan. Ang natatangi lang sa mga apostol, si San Pablo, abogado eh. Si Lucas, doktor. Hindi naman apostol si Lucas, evangelist yun. Ngayon, sino ililigtas? Personal ba ililigtas? Tignan natin, Tapos, pag iniligtas, saan dadalhin? Sa langit o sa lupa? Sabi ng saksi, sa lupa. Sa lupa raw. Ang paraiso raw sa lupa. Tanong ko, asan ba talaga paraiso? Sa lupa ba? Ito ikaw ang lupa. Ito mamanahin ng maaamo. Babasa yung 5:5 ng Mateo. Mapalad ang maamo, mamanahin nila ang lupa. Nung nakabasa ng lupa, ito na yon. Ano gagawin daw dito? I-renovate daw ito, bubuldeserin. Pagagandahin daw ang lupa. Yung ilog Pasig, mabubuhay uli ang piso sa Pasig. Ayan. Yan ang pangarap ng mga saksi ni Jehovah. Ngayon, aalamin natin, kung maliligtas tayo, saan tayo pupunta? At kung maliligtas tayo, alin ang maliligtas sa atin? Kaluluwa, katawan, o espiritu? Alin? Kung maliligtas, saan dadalhin? Saan dadalhin? Sa langit, sa lupa, sa purgatorio, o saan? Alamin po natin yan. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ang bago kong upload, please like, share, and comment. At kung hindi ka pa nagsasubscribe, ay mag-subscribe ka na upang lagi kang ma-notify ng YouTube sa mga bago kong upload.